Okay, may nagtanong sa akin, hindi ko maitag yung comment niya sa video or hindi ko magawa ng video yung comment niya. Pero ang tanong niya, maganda daw ba yung Cervini HV100 na violin? Okay, so siguro ano lang din. Siguro may kasama na rin ano dito, PSA or Public Service Announcement. Pagdating sa pagbili ng violin, model numbers and all, especially kung medyo mumurahin lang yung what can we consider cheap is something below, I think, 10,000. It really doesn't matter kasi pare-parehas na yung magiging sound yan. That's the reality of it, no? Pare-parehas na basic na ano lang yan. Tawag nga no iba, violin-shaped object. Hindi talaga siya made of wood and all. Pero ako hindi ko tinatawag na ganun yun. Violin din yan, no? Medyo may pagka-elitist din yung violin-shaped object na parang, pag hindi ganun yung gamit mo, pangit na agad yan, no? Basta tumutunog, maayos yung pagkakagawa ng bridge, maayos yung pagkaka-set up, no? Okay na yun. So, don't fall for model numbers and all of those things. That's for the factories. Ganun na lang natin isipin, no? Model numbers are for factories use, no? Minsan nalilito tayo, baka mamaya meron na dyan violin HV100 Pro, may mga ganun, no? Pro Max. So, it doesn't really matter. Check nyo yung presyo. Doon yung malalaman. Hindi ka maluloko ng presyo, no? Especially sa mga cheap instruments. Kung less than 10k, sabihin mo maganda na maganda. Syempre hindi. Check nyo, tone wood ba yung ginamit? Baka mamaya plywood pa rin. So, mga ganun lang. Pero if you are starting out, I think this Cervini ba yan? Violin. Ano naman siya? Reputable naman yata. Yung brand na yan. Kinikerry siya sa malls eh. So, kung yun lang yung available sa'yo at this moment, at this point in time, go for it. Kasi kung maghahanap ka pa, kuwari, dahil, magkano ba to? 4,000, 5,000? Maghahanap ka na mas mura dyan, tapos, mahirap ibalik. 'Di ba? Ito, kuwari, malapit sa'yo yung mall na nagbebenta niyan, dito mo na bilhin. Tsaka, legit naman yung pagbibilan mo ng music store. Pwede mo ring ibalik kung hindi okay sa'yo or may defects, may problems na ganyan. So, don't really overthink yung first purchase nyo ng instrument. Kasi, it won't make or break you. Ano ba yung mag-make or break sa inyo pag nag-aaral kayo ng violin? It's the lessons. Okay? Pag hindi kayo nag-lesson, pinilit nyong mag-self-study, dyan kayo magkakaproblema. No? I'm not saying this para dumami students ko. No? It's up to you. Kasi, hindi talaga beginner-friendly ang violin. Sobrang complicated na instrument nito. And the more I study it myself, the more I realize how complex it really is. No? Especially for older people. Kasi sa bata, katulad ko, bata ako nag-start eh. Madali ko siyang natutunan kasi kung ano sabihin sa akin, gagawin ko lang. But as we grow older, we remember certain movements, certain biases, meron na tayong mga reasoning and all, mga sarili-sarili tayong logic. Doon na tayo nahihirapan kasi may mga bagay na seems complicated, no? Seems illogical, or may mga movements na never mo pang nagawa sa buhay mo na possible pala sa joints mo na magagawa mo lang sa violin. So, yun yung nagiging problem sa mga adults. So, ayun, violin lang pag-uusapan eh. Pero, kung malaki-laki budget mo at mag-start ka pa lang, bili ka ng violin na affordable and then invest in lessons. Ganun lang. And then, kung may teacher ka na, kasi akala ng iba, bili ako mamahalin, okay na. Hindi eh. May progression din, no? So, kung akala ng iba, pag bili mo ngayon, no, next year, palit na yung cellphone.
Siguro abutin ka mga 4-5 taon from your beginner violin bago ka magpalit. Kasi na-meet mo na or na-exceed mo na yung sound na kaya niyang i-produce. Hindi siya ganun kadali. Kahit na sabihin mo plywood lang yan. May tunog pa rin yan. May lalabas at lalabas na sound. So, whatever model number you choose, it's up to you. I can't really recommend kasi nga, beginner violins, they're all the same. What matters is the training that you get, the lessons that you will receive, and how long ka magsistay doon. Kasi hindi porket natutunan mo na, forever mo na siya magagawa. Ang kailangan sa instrument na to ay consistency. Kasi minsan baka natsambahan mo lang yung magandang tunog. Next week ng lesson mo, iba na naman. 'Di ba? Kailangan maging consistent ka para masabi mong okay na yan. And then, that's how you level up. So, buy that Cervini HV100 violin or whatever violin you have that is accessible to you. Invest in lessons and good luck. No? Kung gusto mo i-pick up to as a career, if you want this as a hobby, you don't really need to have so much lessons kung hobby-hobby lang. Basta matutunan mo lang yung basics, okay na yun. Tatakbo ka na. So, yun lang. Good luck sa pagbili. Good luck sa paghahanap ng perfect violin for you.